Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Narito na ang mga nagpapagang balita. Paggamit ng bisikleta, isinusulong sa gitna ng patuloy na oil price hike. Nuclear energy, kinokonsidera ng power source sa Pilipinas, ilang tagapagsulong na buhayan ng loob. 4, sugatan sa karambola ng sasakyan. Tumatakbong board member sa Mountain Province patay sa Paumaril. Mga pagbabago sa ilang pasyalan sa Baguio, patok sa mga lokal at sa mga turista. At Ilocos Sur may bagong summer destination. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag nga Malem Amyanan Aluzon, hatid namin ang mga may init na balita. Tuloy pa rin ang pagtaas sa presyo ng petrolyo, kaya ang ilan piniling magbisikleta na lang. Marami naman ang pumila kahapon para di na maabutan ng panibagong pagtaas ngayong araw. Magbabalita, Charles Limon. Bibili sana si Neil ng sarili nitong motorsiklo. Dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, tiis muna siya sa bisikleta papuntang opisina. Sabi, mapupunta yung pera mo sa krudo pa lang eh. Laki na, alas mahigit 5 piso yata kada litro na idadagdag sa petrolyo eh. Kaya mas mainam na either bisikleta, hindi man lang kailangan na masyadong mahal. Basta mayroon ka bisikleta, kaya niyang mahatid ka point A to point B, hindi siya madaling masira, okay na yun. 6 na kilometro ang binabaybay ni Neil papasok sa opisina at pauwi sa kanyang bahay. Nung unang first weeks, mag-adjust ka talaga. Pero nung habang tumatagal, parang normal na eh. Isa lang si Neil sa mga residente na piniling magbisikleta kaysa gumamit ng sasakyan. Suportado din ito ng pamalang lungsod kaya't nagtayo ng mga bike lane. Bid na natin ito, awarded na ito. Nakikita nyo na massive ang painting natin. There are two kinds of paints. Meron yung solid paint na dedicated talaga yung lane na yun for bike. Meron naman yung pintura na linya lang na puti na may mga figure na bike. Ibig sabihin, shared lane ito with the vehicle at saka yung mga bikers. So slow down. Kanina, ang presyo ng diesel ay naglalaro sa 67 to 69 pesos kada litro. Ang gasolina naman ay pumalo sa 78 to 83 pesos kada litro. Kaya kahapon, mahaba ang pila sa mga gasolinahan. Pinu-full tank na po namin yung sasakyan namin para makatipid pa rin kahit papano. Bale weekly kasi ako nagkukudo. Weekly ang nagagastos ko is umabot ng 1,000 to 1,500. Wala kang magagawa. Ang magagawa na lang dyan siguro, alisin yung excise tax ng mga petroleum products, di ba? Kasi yun naman talaga nagpapamahal eh. May payo naman ang isang driving school kung papaano makatipid sa gasolina. Laging kondisyon ng ating sasakyan, yan, lalo-lalo na yung pag-change oil, no? Yung tamang paggamit ng oil, malaking impact din yan, no? At saka, syempre, avoid overloading, yan, number 1. At saka yung paggamit natin ng aircon, ano, lalo na sa mga turistang umaakyat dito sa Baguio, napakarami ngayon,
ay payo natin sa kanila, magpatay sila ng aircon para hindi lalong ma-pollute itong ating fresh air dito sa Baguio. Pinag-uusapan pa ngayon sa Kongreso kung sususpendihin ang excise tax na ipinapataw sa produktong petrolyo para mapigilan ang lalo pang pagtaas. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Apektado na ng pagtaas ng presyo ng gasolina ang presyo ng mga gulay. Magbabalita, Ran de Guzman. Bago umuwi sa La Union, bumili muna ng gulay ang pamilya ni Vincent. Siyempre, fresh una sa lahat. Tsaka, alam mong dito din galing. Kasi, pag sa Baguio talaga, fresh talaga. Wala na yun. Presyo baba, syempre. Mura dito galing. Kumpara sa baba kasi inaangkat na yun . Pero ang mga taga-Baguio na sanay sa murang gulay, pansin na ang pagtaas ng presyo ng mga gulay. Pero sa presyo, wala, pikit mata. Kasi walang magagawa. Pinaniniwala ang ito ay epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Punadakat kano ka ma'am, yay gasolina. Punada, nimato gamin gasolina. Siyempre, agap po di ba pang gasolina tapay, kasjay. So nga ngumina nga talaga. Ganito rin daw ang sitwasyon sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Yes, it follows. Kasi especially pag middleman ang kumukuha ng mga gulay natin, sigurado yan, may patong yan. So from the farmer's field, talagang sila yung kawawa. Kasi kung ano yung presyo sa market, yun ang ibibigay nila. And then after nakuha ng mga middleman, yun na, may patong na yan. And of course, mataas na yung price. Nakapako pa rin ang presyo ng karne ng baboy at manok, pero ayon sa ilang mga tindera, nagbabadya na rin ang pagtaas ng mga ito sa mga susunod na araw. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order kaugnay sa polisiya ng pamahalaan sa Nuclear Energy Program. Positibo ang tugon dito ng ilang tagapagsulong gaya na lamang ni Marco Wangco ng Pangasinan. Magbabalik sa report, Charles Limon. It is not yet an extremist. Wala pa talaga the danger zone that we will die if there's no energy. Not during my presidency. Wag muna ngayon kasi we have to come up with safeguards. Tutol noon ang Malacanang sa paggamit ng nuclear energy. 3 buwan bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinirmahan niya ang Executive Order 164. Sa pamamagitan ng nasabing kautusan, kinikilala na ng pamahalaan ang nuclear power bilang power source at pinaniniwala ang makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Para sa ilang eksperto, paborable sa bansa ang pagkonsidera sa nuclear power. Oo, kasi napaka-vulnerable niyan . Kapag mayroong kaguluhan doon sa mga countries na nagsusupply sa atin ng langis, agad-agad umakyat yung presyo ng ating fuel dito sa bansa natin. I think this is the right time for us to consider looking for both short-term and long-term solutions. To avoid suffering whenever there's a conflict. Sa executive order, ipinag-utos din ang pagsasagawa ng pag-aaral tungkol sa Bataan Nuclear Power Plant na itinayo noon pang dekada 60. Pero ang significance po nito, nabuksan ang pintuan sa talakayan. And that would be the legacy of the President. Nabuksan niya ang matagal ng sarado and unfairly na nasarado na pintuan sa talakayan ng nuclear para sa Pilipinas. Bagamat atrasado na raw ang pagpirma, malaking bagay pa rin daw ang hakbang ng Malacanang para maisulong ang nuclear energy program sa bansa. Pag nagkataon, malaki ang matitipid ng mga consumer pagdating sa bayarin sa kuryente. Siguro, imbis na 10 piso ang kuryente sa retail, baka 4.50 na lang hanggang 5 piso. Malaking bagay po yun. So kung pinakamurang kuryente
doon sa probinsyang yon, doon darating ang mga investor, doon magtatayo ng mga industriya, doon malilikha ang mga trabaho. Hiling ni Cuangco, dapat ay ilatag na ng mga kandidato ang kanilang posisyon kaugnay sa nuclear energy program. Sa kasalukuyan, tanging ang mga presidential aspirant na sina Ping Lacson at Bongbong Marcos pa lang ang naghayag ng suporta. Sa pagkasenador, isa si Gibo Teodoro sa payag. I am for nuclear energy as a form of renewable, no? However, it's not that easy. Kung magdesisyon tayo day one, ang sa aking palagay, ang pinaka-importante yung mga expertise na kinakailangan nito Human capital requirements. Magpapatraining ka dapat ng dalubhasa and it does not happen overnight. Mula noong kinatawan pa lang ng ikalimang distrito ng Pangasinan, mahigpit nang isinusulong ni Cuangco sa Kongreso ang nuclear energy bilang power source. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, nagkakabuhay na ang mga pasyalan sa Baguio City. Pinakapatok ngayon ang mas pinagandang botanical garden. May kwento si Marge Lingcalio. Ito na ngayon ang bagong mukha ng Botanical Garden. Kinagigiliwan ito ngayon ng mga turista dahil sa malaking pagbabago. Malaki na naging improvement niya kasi madalas kami dito sa Baguio. So, ayaw na namin siya puntahan noon kasi di na siya masyadong maganda. Gusto namin makita ano ba yung bago talaga dito sa Botanical. So, pagpasok pa lang namin sabi na, wow, ang ganda naman. Ibang-iba talaga siya. Hirit naman ni Yam, hindi lang siya namangha sa view, kundi sa accessibility ng pasyalan sa mga person with disabilities. Kaya na, very, very important yung na-appreciate nila na, naintindihan nila na may mga handicap. Yung pagkakagawa ng hagdan is very intricate na rin siya. Ang Ride Park naman, may bagong pakulurin sa kanilang horseback riding destinations. Yung Bamboo Sanctuary is kinukonsider na rin natin na one of the tourist attraction in the city of Baguio. So pinasyalan namin yung Bamboo Sanctuary and possible naman ang city to have it as one of the horseback riding destination. Yan, ang proposal niyan is parang per destination. If you come from Ride Park going into that specific destination, babalik din siya sa doon din sa park siya bababa. Ayon sa mga negosyante sa lugar, ang mga pagbabagong ito ang pag-asa nila upang makabawi sa pagkalugi dulot ng pandemya. Hopefully na everything will be better at sana mawala na rin ating mga problems at saka makabawi din sa mga losses namin. Pangamba naman ni Noel, baka pansamantala lang ang kanilang pagbangon. Naman na baka pagkatapos nito biglang lockdown na naman, yun ang mahirap na naman sa amin. Kasi sa turista lang kami nabubuhay. Pag walang turista, talagang wala kaming kita. Marge Lingcalio para sa Luzon Headlines. Ibinalik na sa dati ang anyo ng hagdan ng Baguio Cathedral. Tawag dito ngayon ay Pilgrim Stairs. Positibo ang tugon ng publiko mula nang ito'y buksan. May kwento si Kobe Soriano. Reliving the past nga ang nangyari sa muling pagbubukas ng bagong Baguio Cathedral Stairs. Celebration. When the church blesses Sa pangunguna ni Baguio Diocese Bishop, Most Reverend Victor Bendico, binuksan na sa publiko ang Baguio Cathedral Pilgrim Stairs. Pinasbasan na rin ang mga imahen. Ayon kay Reverend Father Marion Nebres na siyang nagpangalan sa hagdan, naging inspirasyon niya ang mga santo sa pagpapangalan nito. Naisip ko na yung stairs na to ay it's a journey towards God. Every time we attend the Holy Mass and we pass by the stairs, it's a journey that we need to sacrifice a lot by climbing the stairs and attend the Holy Mass.
Ayon naman sa residenteng si Juliet Gacad na tubong Baguio, nasaksihan niya ang pagbabago ng cathedral stairs kung kaya't laking tuwa niya nang muli niya itong nakita sa kaniyang orihinal na anyo. Maaliwala siya. Parang kabataan na namin. Kasi diyan kami lagi noon diyan kami aakyat, diyan kami bababa nung kabataan namin. Masaya kami na bumalik yung dating itsura ng stairs. I have heard positive comments, particularly from the old ones, old folks from the city of Baguio, abroad and here also, about the restoration project. So thank you so much for all those who have commented positively sa ating bagong project. Maging ang mga kabataan ay labis na natuwa. Siguro bilang part ng kabataan ng ng syudad ng Baguio, siguro yung pagpabago or pag-renew nitong Pilgrim Stairs ng Baguio Cathedral, mag-remind sa amin na youth na kailangan namin na i-revisit din yung faith namin as youth ng City of Baguio. Ipinapaalala ng simbahan na ang pagdaan sa Baguio Cathedral Pilgrim Stairs ay may hahalin tulad sa paglalakbay patungo sa Diyos. Kung kaya't, kailangan magsakripisyo sa pag-akyat. Inaasahang makakatulong din ito sa pag-usbong ng turismo sa syudad ng Baguio. Kobe Soriano para sa Luzon Headlines. Hindi raw dapat ipangkibit-balikat ang eating disorder. Kung bakit, alamin kay Randy Guzman. Ang pagkain ng sobrang dami o ang pagkain ng sobrang kaunti ay maaaring indikasyon daw ng pagkakaroon ng eating disorder. Well, when we say eating disorder, kasi it's also classified under a mental health disorder by the American Psychiatric Association. So, ibig sabihin, there's something mental or psychological na causing any eating behaviors na sabihin natin walang sa normal. For example, pwedeng eating too much or eating too little, ibig sabihin nire-restrict. Isa sa mga rason ng pagkakaroon nito ay ang pagtingin ng tao sa kanyang sarili. Some other people, ang factor din nito sometimes is yung self-esteem and also body image, especially now, 'di ba? Kasi may mga tao na into dieting, into yung either yun nga parang they want to lessen the food that they take kasi nga baka it will help them have a better body, parang ganon. Pero sometimes nagiging too much. So pwedeng factor din yun the way that they view themselves. Maaari rin daw na mag-iba ang mood at ugali ng isang tao dahil dito. Distress talaga, kumbaga naapektuhan na yung relationships mo with other people, hindi ka na rin makakoncentrate, yung mga normal tasks na nagagawa mo before, like attend class, go to work, even care for the self, parang even hygiene, kapag yun naapektuhan na talaga na. Pero higit na matindi ang epekto nito sa kalusugan. Usually, konti lang talaga yung sinakain nila. Masyado silang naging payat. Undernourished sila. So, in terms of their health, nagkakaroon, weak ang yung immune system nila, so madali silang magkasakit. At the same time, since kulang yung mga nutrients, they have the tendency to have osteoporosis for the females. So, yung menstruation nila, it is affected. It is yung sa severe dehydration din, kasi hindi na sila nakakakain ng tama. Payo ng mga eksperto, huwag ipagkibit-balikat at magpasuri sa mga eksperto. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, 4 sugatan sa karambola ng sasakyan. Yan at iba pang balita. Abangan! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning. TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir.
Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po sir, madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Sa milk ng batang 90s, taratating ng itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Apat ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Camp 8 Cannon Road sa Baguio City. Magbabalita, Ren de Guzman. Alas 11:30 kagabi, inararo ng 10-wheeler truck ang sasakyan ni Michael Gapoy sa Camp 8 Cannon Road. Pauwi ako, galing ako ng Manila. Actually, paakyat ako dito. Tapos napansin ko na ang tulin ng truck na pababa, tapos nakatagilid na. Tapos nakatagilid na, nakaangat na yung kabilang side ng gulong. Tapos ayun, hindi ko na rin ikabig kasi nga ang bilis talaga ng pangyayari, talagang pumikit na lang ako, tapos yun, pagmulat ko, andun na. Base sa investigasyon ng mga pulis, pabalik na sana sa Bulacan ang truck karga-karga ang mga sachet ng kape nang mawalan ng preno. Minamaneho ito ni Jason Infante Vizcara, 25 taong gulang, kasama ang dalawang pahinante na sina Ronel Gutierrez, 38 gulang, at Fernando Alarcon, 39 na gulang. Lahat sila ay mga residente ng Bulacan. Dinala ang tatlo pati na rin si Michael sa Baguio General Hospital dahil sa tinamong mga sugat.
Agad namang nakalabas si Michael dahil galos lamang ang kanyang tinamo. Maliban sa sasakyan ni Michael, nadamay din ang isang bentahan ng mga salamin, isang convenience store, isang talyer at 3 pang sasakyan na nakaparada sa establishmento. Lahat ng mga salamin na stock namin dyan, mga aluminum, basag, sira. Kaya hindi ko alam kung may mapapakinabangan pa. Nagdulot din ng brownout sa mga kalapit na barangay ang aksidente dahil sa pagkaputol ng 2 posteng na hagip. Traffic sa lugar dahil hindi pa naaalis ang truck at mga sasakyang nadamay. Hindi pa matukoy kung magkano ang danyo sa nasabing aksidente. Ayon naman sa Traffic Enforcement Unit ng BCPO, nakausap na nila ang tagapagsalita ng kumpanyang nagmamay-ari ng truck at nangakong sasagutin ang lahat ng danyos. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, patay ang tumatakbong board member sa Mountain Province dahil sa away sa lupa. Magbabalita, Charles Limon. Noong linggo lang, inaresto ng Paracelis PNP si Efren Tariago, 80 taong gulang dahil sa umano'y pamamaril sa tumatakbong board member sa Mountain Province na si Carino Tamang, 56 na taong gulang. Ayon sa investigasyon ng Paracelis MPS, nagkaroon ng pag-aaway itong dalawang ito dahil sa isang land dispute. Bumunot pa ang suspect ng baril at binaril niya sa ulo at sa katawan itong ating biktima. Dinala naman ang biktima sa Paracelis District Hospital, ngunit sa kasawiang palad, dineclare siya na dead on arrival ng attending physician. Sa pagresponde ng SOCO sa crime scene, natagpuan ang 3 basyo ng caliber 9mm na baril at isang slug. Suspect natin ay nasa kustodiya ng Paracelis MPS habang yung kaso na paglabag sa RA 10591 at saka yung murder hinahanda para kaso isampa sa kanya. Si Carino ang unang kandidato na napatay sa Cordillera ngayong 2022 elections. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pwede bang ang mga lolo at lola liable pag hindi sinusuportahan ng kanilang anak ang mga apo? So in other words, can grandparents be held liable for legal support to their grandchildren? Meron tayong kaso, Lim versus Lim, dito sa ating bansa, whereby yung anak ng lolo at lola ay nag-asawa, nagkaroon ng anak, but unfortunately, hindi niya nabibigyan ng suporta, financial or otherwise, household expenses, tuition fee, until the age of 18. So ano ang ginawa ng asawa, Mr. Lim na ito? Siya ay pumunta sa korte at sinabi niya, since hindi nakakapagsuporta ang aking asawa, then yung tatay at nanay niya should be held liable for legal support to my children. In other words, apo nila. Sabi ng grandparents, hindi. Ang primarily liable for support under our civil laws are the parents, father and mother. At wala silang liability except generous assistance to the spouses for their grandchildren. Dito sa Lim versus Lim, medyo nag-modernize ang thinking ng Supreme Court at sinabi nila na ang grandparents, ang mga lolo at lola, pag hindi nakakapagsuporta yung kanilang anak sa mga apo nila, then they are also liable for giving legal support, meaning the expenses of the household, education, etc., to the grandchildren of the spouses. Nung araw, ang support by grandparents was only a moral obligation. Under Lim versus Lim, ang support now is not only a moral obligation but also a legal obligation ng mga lolo
at lola. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Playa de Isabel, pinakabagong summer destination ng Ilocos Sur. Ang kwento, susunod na. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Kung plano ninyong magpagpag ng stress at magpalamig habang ramdam na ang init ng panahon, swak sa inyo ang Playa de Isabel. Ito ang pinakabagong summer destination sa Ilocos Sur. May kwento po si Christine Joy Macalinaw. Ito ang Playa de Isabel sa bayan ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Malinis ang dagat, sariwa ang hangin, tahimik at and ang paligid. So, ang mga kakaibang experience na maasahan natin dito is marami kaming pwedeng i-offer na amenities and also you can relax and enjoy. So basically, it's best of both worlds po siya. You can actually, here, example for the pool, you can stay and relax here. And also, you could do activities like beach volleyball, surfing, ATVs, and also paddle boards and kayaks. So there are a lot of stuff. Maliban sa relaxing view, kumpleto ang pasilidad, masarap ang pagkain at magandang serbisyo sa Playa de Isabel. Kaya't perfect ito sa magsinirog, barkada at pamilya na gustong mag-relax. It's more of a unique beach in which it's very private, it's very comfy, it's very family-oriented resort. So you can stay here with your family, with your friends. Para sa mga mahilig mag-emote, subok ito sa inyo dahil sa makapagpigil hiningang sunset view. Yung sunset po is the main attraction of this Playa de Isabel, which is a very beautiful, amazing view po na sunset po na super exact po yung spot niya, kumbaga. It's the best spot to view it po. Hindi rin nakakaligtas sa mapanuring mata ng sino mang namamasyal sa pinakabagong beach destination. Ang kakaiba nitong architectural design. Sa design, sir, combination siya ng modern at vernacular architecture. So, ginamit lang namin yung local materials na makikita dito sa area. Dun sa design,
Linagyan ko na lang mga signature ko na diagonal sticks na woods. At sa pagsapit ng gabi, mas kumikinang ang ganda nito dahil sa mga pailaw sa swimming pool at sa buong palibot ng resort. Para sa akin, sir, yun talaga yung nagpapaganda sa mga buildings, sa mga designs, para makita talaga yung itsura niya. May combination ng ilaw tsaka design. Gusto ko rin, maganda rin siya sa gabi. Punta po kayo dito sa mga hilig po mag-enjoy sa beach, gumalag, gawa ng activities. You can stay here po sa Playa de Isabel, which is located at Ilocos Sur, Santa Cruz. Christine Joy Makalinaw para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.